kapuso, ginugunita ngayong araw ang National Fisher Folks Day, kaya naman siniyasat ng Quick Response Team ang isa sa mga problema ng sektor ng pangingisda, ang mga planong reclamation sa kanilang mga pinangingisdaan. Narito ang aming special report. Sa lakas ng alon, tila lalamunin nito ang maliit na bangkang ito sa Rosario, Cavite. Gayunman, tuloy pa rin ang bangka sa pagsuong. Pero ang ibang mangingisda, minabuting pahupain na lang muna ang alon bago pumulaot. Isa sa kanila si Mang Jessie. Habang naghihintay sa pagkalma ng dagat, nakipag-bonding muna siya sa kanyang pamilya. Makalipas ang ilang oras, nagsimula ng ihanda ni Mang Jessie ang kanyang bangka. Pagkagat ng dilim, sa wakas ay nakapalaot na rin siya. Kinabukasan na ang kanyang balik sa kanilang tahanan. Kailangang maibenta kasi muna niya ang mga huli nila sa magdamag. Araw-araw ganito ang buhay ni Mang Jessie. 3 dekada ng mangingisda, kabuhayang minanapan niya sa kanyang ama. Ayun po talaga namulatan ko. Pangingisda po talaga, kaya hindi na ako nakapag-aral. Pero sa tagal niyang nangingisda, wala raw masyadong naipundar si Mang Jessie. Dahil ang kanyang kinikita, sapat lang para maitawid ang pang-araw-araw na pangangailangan ng pamilya at matustusan ang pag-aaral ng kanilang mga anak. Pero may bumabagabag kay Mang Jessie at mga kapwa niya mangingisda. Kasama kasi sila sa mga posibleng maapektuhan sa plano umanong reclamation project sa lugar. Kung matutuloy, ito na ang pangalawang beses na mararanasan ito ng kanyang pamilya. Kasama kasi sila sa mga napaalis noon sa fishing area sa Parañaque nang magkaroon ng reclamation. Dumating po kami noong 1989. Nung ano na yun. Kasi napakalawak pa ng pangisdaan po noon, hindi pa yung tinatabunan. Doon sa reclamation na yun. So, may baklaran po, tapat ng baklaran. Bago nalipat po muna ako doon sa may Tropical Village, so may pabahay 2,000. Nakalagay yun, 2005 na po kami, 1995 po kami napunta doon eh. Lugar na yun eh. Nung nalipat po kami doon, wala po talaga kaming hanap buhay. Kasi ang namin, dagat lang po talaga. Kaya ang ginawa po namin, tatay ko, naghanap din po kami ng malipatan ng tabing dagat. Kaya dito na rin po ako napunta sa Cavite. Ang plano umanong reclamation, mahigpit na tinututulan ng pamalakaya o pambansang lakas ng kilusang mamamalakaya ng Pilipinas. Lubos daw nitong maapektuhan ng maliliit na mangingisda. Yung reclamation po ay hindi na natin may babalik sa dati yun. Kung magtutuloy-tuloy yan, siyempre yung supply sa pagkain ng isda sa ating bayan, yung pinaka-epekto. Meron silang inilalako na more than 100 reclamation project sa buong bansa. Yung more than 100 reclamation project na yan, 38 reclamation project, Manila Bay pa lamang. Sa maliliit na mga isda, siyempre, naramdaman talaga yung pagliit ng huli nila, no? Kung dating nakakasapat doon sa pangangailangan nila, pero ngayon ay talagang survival na lang. Sagot naman ng Philippine Reclamation Authority, may mga pamantayan bago payagan ng isang reclamation project. Isa sa major requirement namin for approval is the ECC. So, kailangan makover ng ECC na in-issue ng DNR yung aspect of effect ng reclamation project on marine life, effect of the reclamation project on flora and fauna, and other environmental effects. Dun sa ECC, meron siyang social impact component also. And so, ina-address din ng proponent at ng LGU yan dapat on how to address, if ever, communities or people who will be displaced. Paglilinaw pa nila, lokal na pamahalaan ang nagpapagulong ng proyekto. Kapag nagkaroon na ng joint venture ang LGU sa isang pribadong kumpanya, saka ito ipapasa sa PRA para pag-aralan. Pagkatapos maaprubahan ng PRA, iaakyat ito sa NEDA Board, kung saan chairman ang Pangulo para sa pinal na desisyon. Para naman sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, naiintindihan nila ang kahalagahan ng reclamation sa ilang lugar. Pero dapat daw isaalang-alang ang kapakanan ng mga mangingisda at ng aquatic resources. Sa ngayon, hindi naman daw bumababa ang supply ng isda dahil sa mga proyektong ito. We can understand the purpose of reclamation project. But we also must best consider
the adverse effect and impact ng reclamation project sa marine and aquatic life and fisher folk na maapektuhan dyan. Dagat ang nagsisilbing buhay ng mga mangingisda, kaya hiling nila sa gobyerno. Panawagan siguro kay Presidente Duterte na itigil ang reklamasyon, no? Saan mang lugar sa ating bansa. Hindi po ito yung solusyon para matiyak natin yung food security, no? Ang kailangan natin, pangalagaan natin yung ating mga natural resources para sa ating kinabukasan at para sa susunod na saling lahi. Sana po wag na po nila ituloy yung plano po nila nga sirain pa yung karagatan. Sana gawa nila na lang ng paraan para maging maayos dagat. Tsaka matulungan na lang po sana kami mahihirap. Ako si Mark Salazar at ito ang QRT In-Depth.